Poon ikaw ang pag-asa, ang salita mo'y ligaya, pag-asa ko sa tuwina. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sumakay si Jesus sa bangka, kasama ang kanyang mga alagad. Bumugso sa lawa ang isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alon ang bangka. Ngunit natutulog noon si Jesus. Kaya't nilapitan siya ng mga alagad at ginising. Panginoon, tulungan ninyo kami. Sabi nila, lulubog tayo. At sinabi niya sa kanila, ano't kayo'y natatakot? Napakaliit naman ng pananalig ninyo. Bumangon siya, sinaway ang hangin at ang dagat, at tumahimik ang mga ito. Namangha sila lahat at ang sabi, anong tao ito? Kahit ang hangin at ang dagat ay tumatalima sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes ng ika-13 linggo sa karaniwang panahon at sa ating Ebanghelyo narinig natin ang kwento at karanasan ng mga alagad na sila ay nakasakay sa isang bangka at halos matabunan na ng malalakas na alon ng kanilang bangka. Pero pakatandaan natin na naroroon si Jesus sa bangka at siya ay natutulog. So yung magkaibang reaksyon, no? Si Jesus, habang hinahampas sila ng alon, tulog. Samantalang ang mga alagad, gising, mulat at takot na baka sila lumubog. Nandoon si Jesus sa bangka, natutulog. Sabi po ng ilang mga eksperto, no, sa pagpapaliwanag po ng ating Ebanghelyo, yung bangka ay sumisimbolo sa simbahan. Maaring sumisimbolo o gamitin na simbolo ng isang simbahan. Yung mga alagad, sila ang 12 alagad, sila yung mga Santo Papa, Obispo, mga pari o mga leader ng simbahan na maging sila ay nakaranas ng hagupit o nakaranas ng malakas na alon at maging sila ay natakot din. So magandang mapagnilayan natin na sa ganitong pagkakataon o sa ganitong mga sitwasyon, may mga bagay kasi na talagang, kumbaga, natural thing na mangyari. Naintindihan po ba? Para bang, kasi minsan dasal tayo ng dasal, huwag kumidlat, huwag kumulog, huwag bumagyo. Di ba, no? Natural yun eh. Kapag hindi umulan, pag hindi bumagyo, paano ang lupa? Kailangan mabasa, kailangan madiligan ang mga pananim. So bakit tayo nagdadasal na huwag umulan? Kasi natatakot tayo na bumaha. Dahil ginagawa natin, no? Napansin niyo ba kahapon? Ang dumi ng Maynila kahapon. Bawat kanto dito, no, madaanan natin dito, tambak ng basura. Alam mo naman, tag-ulan na. Tapos kapag umulan, sisisihin natin ang Diyos kapag nag-leptospirosis, nagkasakit. No? Lahat sisi sa Diyos. Para bang kapag nagkakaproblema, nadulot ng ating kapabayaan, hindi naman hindi pa ito natural way, no? Pero ang reaksyon natin, katulad ng mga alagad, kapag nagkakaproblema, natataranta tayo. Natatakot tayo. Pero ang sinasabi ni Kristo, manalig lang kayo. Kumalma.
Kaya nga sabi, wala ba kayong pananalig? Bakit kayo natatakot? Minsan may mga bagay na kung may problema, the best way to do, tulugan mo. Kasi walang mangyayari, walang magagawa kung magtataranta ka, di ba? Kung hindi ka matutulog, di ka kakain, hindi ka mapapahinga, walang maidudulot at walang maitutulong sa kasalukuyan mong nararanasan. Ang tendency, di ba? Pag may problema, magwala lalo, magalit lalo, imbis na magdasal, imbis na manalig sa Diyos. Kaya kahit sa mag-asawa, di ba? Pag nagkakaaway-away ang mag-asawa, anong ginagawa? Nagpapakalayo-layo, yun, pumapatol sa iba na akala nila masusolve ang problema. Pag nagkakaproblema, anong gagawin? Papasok sa isang bisyo. Nasusolve ba ang problema? Dinadagdagan lang natin ang problema. So, ang problema ba natin, ang nararanasan ba natin ngayon, ito ba ay natural o ito ay dahil sa mga mali nating desisyon? Pero alinman sa dalawa, ang kinalalagyan mo ngayon, mas mainam, tulugan mo muna. Para kapag nakapahinga ka, paggising mo, mas maaliwalas na ang iyong utak, mas maayos na ang iyong pag-iisip, makakapagdesisyon ka na ng tama. Tandaan po ninyo, ha? Nasa bangka din si Jesus habang hinahampas ng alon ang kanilang sinasakyan, pero hindi natakot si Jesus. Nirespeto rin niya yung galaw ng kalikasan, pero alang-alang sa kanyang mga alagad na takot, pinatigil niya ang alon, pinatigil niya itong paghampas na ito at naging kalmado na ang lahat. Kaya muli, kung mayroong may mga pinagdaraanan sa atin, mas mainam, maging kalmado tayo, dagdagan natin ang ating pananalig kay Kristo. Dahil kasama natin lagi si Kristo. Amen.